nag-aklas ng gagawa, ang resulta ito sa pagbita ng tatlong pangit, si Bumbusa. Ngayon 2026, pag nag-aklas ng mga gagawa, dahil sa korupsyon, natatakot ako para sa inyo yung isa din. At pala kulang na lang ang isa. Siguro nakita natin, kanina dun sa description, ng budget process, sinabi ni Kayo Pante, 1.6 trillion ang ginastos sa flood control project mula 2016 hanggang 2025. At hindi mo wala sa aking isip na yan yung mga period kung saan both si Marcos at si Duterte ang presidente ng Pilipinas. At hindi mo wala sa aking isip na kapag pinag-usapan natin ang korupsyon, pareha si Duterte at si Marcos ang dapat natin sinilipid na rin sa korupsyon. Hindi lang naman yan ang mga figura. Maraming mga lumalabas na nung panahon ni Duterte ang portion ng flood control sa ilalim ng DPWH ay umupo, naging 1/5 ng budget ng DPWH ay binukol sa flood control. Si Pulong Duterte ay sinabi binigyan ng 1 billion sa flood control at nagkaroon ng baha at nakita na yung mga flood control project na yun ay hindi mga flood control project. Nung panahon na ako sumubo na lalo, ang flood control project bilang parte ng budget ng DPWH. Kung nung panahon ni Duterte, 1/5 ng budget ng DPWH ay flood control, malaki yun, si Marcos lalo na tinaas. Ginawa ng 1/3 ng buong budget ng DPWH ay flood control project. At hindi lang doon natapos ang matapos. Ang PCIJ na isang credible na media source, sabi ng PCIJ, since 2022 to 2024, ang unbroken funds kung saan si Marcos ang pwede mag-release ay umabot ng 400 billion pesos. At sabi ng PCIJ, from 2022 to 2024, 200 billion out of 400 billion na unbroken funds ay ginugol sa flood control. Kung si Marcos lang ang pwede mag-release ng unbroken funds ng 2022 at 2024 at doon sa unbroken funds na yun na ate 100 billion ay nasa flood control, may tanong tayo. Hindi ba sangkot si Marcos sa korupsyon? At hindi lang yung meron ng PCIJ. Meron tinatawag na law dahil 2013 ang constitutional requirement hinimutan na mamamahara sa atin yan ng court parent sa pamamagitan na tinatawag na law. At sabi ng PCIJ, sa law na binigay sa mga kongresista, ang numero ng nakatanggap na law yung pinakamalaki ay binigay sa isang Marcos. At ang pangalawang pinakamalaki ay binigay sa pinsan, si Martin Romualdez. Para sa akin sa PNP, kung tayo mga magagawa ay hindi bigla sa korupsyon, hindi maaaring hindi natin sigilin si Marcos at hindi natin maaaring sigilin si Duterte. Ngunit sabi ko diba, hayaan natin si Marcos. Huwag na natin sigilin. Bakit? Kasi kung sinigil natin, bumagsak yan, si Sara Duterte na yung presidente. At kung tutusin, ang argumento yun, kung yan ay ilalisin natin, sa totoo lang, mas lalong magiging presidente si Sara Duterte kung hindi natin sisimulan at pag-uunahan ang paningin kay Marcos. Bakit? Dahil sa lumalabas sa datos na hindi makakipesa, ibang Marcos ang kanyang magkasangkot sa korupsyon, lumalabas sa files, lumalabas sa PCIJ report, lumalabas sa mga komisyon, ni Jal report. Kung hindi natin pumuna ang paningin kay Marcos, sino pumuna sa paningin kay Marcos? Sino gagamit ng mga datos na yun para maging political capital? Dahil si Sara Duterte, eh kailangan siya maging presidente sa Pilipinas dahil siya ang makagamit ng bilang political capital. Kaya kung dating sa paningin kay Marcos, hindi pa kayo nakaka, ang mas misigan ngayon ay si Dion Mona. At ang mas misigan ngayon ay si Dian Rodriguez. Kung hindi tayo magmuna sa paningin kay Marcos, hindi tayo malalagay sa posisyon para ibigla o i-define kung ano ang alternatibo kay Marcos. Dapat lang natin sigilin si Marcos para masabi natin na ang alternatibo kay Marcos ay hindi si Sara Duterte. Kaya kami sa PNP, parehas sa sisilin niya, ang tanong, sinong papalit? Ang tanong kaya kung sinong papalit, kapag yan ay nilagos mo, pag wala sa Sara, wala sa Marcos, di ang ibig sabihin niya, kailangan mo tanggapin. Kung mawala sila, kailangan mo tanggapin ang isang premise sa atin yan. Kailangan mo tanggapin na kung mawala sila, ibig sabihin malakas ang isang magawa. Kailangan mo tanggapin na